Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. 14 weeks out. So, first upload natin to ng leg day. Kakaiba naman to kasi kasabay ko ngayon si Kuya Mado. And alam ko like, mapapabanas ako dito. Sabi ko kay Gritch kasi na mag-ano muna, raw vlog muna, habang nag-workout. Pero sabi ko yung intro na kasi, siya, hindi na ako daw makakapagsalita. So yun, kasabay natin si Kuya Mado sa leg day. Para kita natin. What's up mga ST ba tawag natin? What's up guys? Actually, ilang days mo na sumasabay sa akin. Second week ko yan. Second week. So second week, pero first time natin mag-leg. So, sasabay si Stanley. Yung sabi ko sa kanya kanina, na intro na or salita na kasi si Stanley kasi pag kami sumasabay sa workout natin, since sobrang intense season ng workout, siguro, nag-preserve na siya ng energy para masabay pa rin sa week. So, check natin mamaya. So, medyo challenging tong leg day na to. Kasi since naka-prep siya, kailangan natin siyang i-push para lang alam mo yun, mag-level up. So, kasi gusto niyo i-beat yung last condition niya eh. So, di mo naman may-beat yung last condition mo kung gagawin mo this year, the same thing na ginawa mo last year. So, level up natin. Kaya check it. So, game. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Third set na kami. So, 20-20 third set namin. 2-20 each set. 20 ulit kuya. Splits na. Third set. We'll go through the wastelands, through the highways, and on. Buti na lang, nag-intro na, no, kuya? Pinag-intro na natin, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Lalo mamaya. Pero kung ba't sinabi niya nila hindi na makapasal? Okay, sabi ko na, magsalita na siya kanina eh. Kasi pag nasa gitna na, di na nagsasalita sa starting. Sino mo eh? Bakit narinig ako nung kanina, ikaw ka pala talaga. Next time stand, kaya mo na rin yung outro ha. Intro, outro. Intro, outro na, hindi pa tapos. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Kasi naka-prep siya eh, di ba? Kasi siguro drop set ako dalawa lang. Kasi natin ako ngayon. Kaya yung sumubay kay Stanley na. Stanley na. Okay?
Stan, ano daw? Ngayon ka mag-intro. Explain mo yung ginawa ko. Explain mo lang, sabi mo, kasakit mo. First mo mga drop sets sa lalo pagka-legs or squat, leg press, or any leg drop sets. Ang technique lang talaga. Huwag kayo mag-avoid ng training. Isa yun sa mag-cause ng failure nyo sa set. So kanina, habang gumawapansin ko na pala ito kanina, standing yung drop set na, lagi mo siya sasabihan na, hinga. Kasi kailangan, angat na, buka siya ng hangin, then uwi ulit, then patangak ulit. So yung technique natin sa paghinga, malaking factor yun, malaking tulong yun sa ganito ka-intense na workout. So para hindi rin sumakit ang ulo. So kasi minsan may mga feeling na nahihilo or parang magko-collapse sila. Kasi pag-crop set na, malaking yung tendency na madaliin yung set para lang matapos. Kasi mahirap eh. So pag pinamadali mo yung set, minsan, disregard mo na yung proper breathing. So isa yun sa mga nagpo-cause ng failure. Kaya pag ginawa niya yung mga practice na ganito, practice mo muna yung proper. Yung technique ng breathing talaga. Oh yeah, start. Hindi mo alam yung mga bilin-bilin doon. Wala naman kami bilin-bilin sa akin. Buhat lang. Sakto lang. Kung pili mo lumalakas ka, gano'n na lang. So yung mga power basic, power lifting. Yun yung maganda guys. Isipin niyo yung advancement natin ng bodybuilding, Philippine bodybuilding. Hindi magagawa ng malawak yung natin. Pero tayo, yung natin yung mga kondisyon. Mga nutrients, tapos walang counting. Dapat ay mga kondisyon. Pero consistent. So yung sabihin, consistent kung na
maganda ngayon kasi detailed na siya. Gusto mo na gusto yung mga naka-live. Hindi yung part na ako, mas madali ko na monitor. Yung kinetic. Pagka at naman ko pati magkari. Sana ako sa silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.
Yun sa mga tips guys, pagdating sa leg press. Lalo na pagka mabigat na yung binubuhat nyo. Kung wala kayong knee wraps, hindi na bibili nun yung binapaan sa topod. Might as well, pag ginawa nyo yung leg press, tapos mabigat na. Huwag mo maging straight kasi may tendency na mag-snap na yung pabalik ka doon. So yun yung nakakatakot. Kailangan na, pag dumiretso sa'yo yung weight, hindi mo na ilak ng maayos, patay ka. So ingat kayo doon. Huwag nyo lang yung straight talaga na 100%. Medyo nakabend siya ng konti. Yun na yung end point. So tandaan nyo guys para masave kayo sa possible ng case. Galing pa duty. Pero hindi. Diretso lang. Tapos Kuya Ming. Yes guys, nakayapon tayo ng legs. Dapat yan talaga ako back. Kaso, nainggit ako kasi minsan walang sila na kasabay. Pag nagkakasabay kasi kami kanya Kuya Mado, talagang heavy kung heavy, lalo pa legs. So yun, ay tagal ko walang kasabay mag-legs. Dapat back training, sabi ko bukas na lang. Ayun, napasubo tuloy ako. Nadamay ako kaya Stanley. Pero ayun, go. Zero bar is relatively weight. Oh, weight. Ano yung ano? Super set production. So, unang mahirapan na talaga. Pero, ako nagpo-progress. Nakakatap na ganun. Ganun talaga eh. Basic na yung kuya ko. Mga basic na workout para malaki. Ano na yung ano. Ngayon, ang gagawin mo nun, kung gagawa ka man ng basic na workout, makabuli mo sa kapit. Dibawa, nilis mo yung super set workouts. Isa na yung sa ganun ko yung off-season pa ko niya. Pag nag-workout ka ng normal set, tapos normal lang yung mga weight, hindi mo mararamdaman din. Kaya ako, pag off-season, mas possible, heavy pa rin. Kahit low reps lang. Kasi yung mga video condition sa ganun training. Kaya kailangan ko yan. May prep ka. Bago mag-prep ka. Ano naman talaga? So yung prep, bago mag-prep, is yung preparation mo mentally, physically, spiritually. Bago ka mag-embark sa prep. So yun kasi mahirap na yun. Pag hindi ka ready, pasok ka sa prep, alam mo na ang kalalabas ka na. Baka wala pa sa kalagay na tumitiri ka na. Diba? So preparation talaga. Kailangan ready ka. So ilang weeks pa yung prep before prep? Depende. Kasi na nga isang taon. At least, sa ganun kahapang panahon, ano ka na talaga? Tawag dito. Sanay na yung katawan mo. Discipline ka. So pag dumating na yung prep, hindi mo na kailangan i-align yung sarili mo sa discipline. Kasi discipline ka na. Ang gagawin mo na lang, sundan yung protocol ng coach mo. Para smooth lang yung smooth sailing na nila. So hindi mahirap pa rin naman siya. Pero marami ng ibang factors na hindi mo na kailangan i-save. Diba? Hindi, parang actually off-season naman natin yun. Para pa rin tayo naka-prep na may cheat day lang. So, ano na siya, para hindi naman na-stress yung mental mo, emotional. Kasi maraming kakainin sa'yo talaga ang prep eh. Kung naka-off-season na ako, tapos 100% prep pa rin yung approach mo, eh paano yung pamilya mo? Pag nakakapamilya mo, diba? Paano yung personal mo na buhay? Wala. Hindi pwede yun. Alas mo tayo.
So yun guys, grabe. Masabi ko lang dito sa workout natin. Ano ko? Romantic yung full feelings. Kasi, alam ko yung pagkatapos kasi sa workout na nakita nyo may intensity yung minakita. I mean ako, hindi na ako nakakasalita personally. Nakabul, hindi ka na ako. Grabe. Like, hindi ako lang ako COVID. Actually, kaya lang naman nahirapan si Stan kasi first time niya halos nasubukan niya ganitong klase ng training. So kung gagawin niya ng routine, yung mga ganitong klase ng training, kasi hindi naman kailangan na mako-compromise yung core niya every time na mag-training siya ng ganito. Kasi heavy talaga eh. Yun yung sinasabi ko na kung kaya mo mag-training, go. Pero kung mako-compromise yung core, so kung i-incorporate yung ganitong training kasi lalo na nakaprep ka, mataas yung food intake mo, tapos sabihin natin sige, enhance naman talaga sa sila. So, mas na ma-maximize kasi lahat ng nutrients, yung enhance na namin niya, mas na ma-maximize kasi yung potential, mas nagkakasik. So, if ever try nyo yung mga ganitong klaseng intensity na workout, make sure lang na nag-practice nyo na yung uniform na ayos. Para, yan, iwas injury, yun, kumbaga, hindi pa rin talaga sa training. Kaya na ulit ako na-workout na ganit mo. Dahil last workout, sabay ko pati na yung kamirin ko yung mga pagkakas sa doon yung puro sa doon. So, every time na nakasabay ko sa mga from their feeling, dahil sa pakiramdam pagkatapos na alam mo yung worth it yung workout na talagang schedule na kahit alam mo pag-uwi mo, kahit napakain ka ng madaming rice, hindi ka magiging. Kasi ko lang mag-uwi. Kasi sa live couple was naman 1 monthly calories. Ito baseline lang yung 750. And sobrang solid. Pag naka-recover naman kayo guys, sa mga klase na training, ang maximum pwede natin i-expect doon sa mga training na ganito is ay kung paano makaka-adapt yung katawan naman. Hindi pa 100% na mga kasabay na kagad or maliwala na yung sa klaseng training, hindi kagad. So medyo mahirap pa rin siya, hindi na nasashock yung katawan. So pwede mo palitan ng ibang routine naman pero same intensity ka. Para lang laging may shocking effect yung workout. Kasi yun ang isa sa mga isa sa mga tawag natin quality training talaga na alam mo nasagat mo yung sarili mo. Quality rest is not after, quality